Madali nga ba ang Daimaro? Daimaro ang tawag sa trabaho namin at palagi kong pinapakita sa aking video na nakaupo at nagkakape, minsan nga nag-exercise at kung ano-ano pang mga kalukuhan na nilalagay ko sa aking content. Alam nyo ba na bago ako pumunta sa ganitong trabaho, nag-practice muna ako sa aking kaibigan kung paano magtali. Ang tawag nila sa ibang lugar sa pagpapalit ng sinulid ay pagtatara. Dito naman sa bandang lugar namin ay pagduduping. Habang nagsasanay akong magtali, umabot ng 1 linggo mahigit, pinasok ako sa isang kumpanya na tumatanggap ng hindi masyadong marunong. At doon ko nakapartner ang isang Vietnamese. Itong Vietnamese na ito ay medyo suplado. Magkasama kami sa bahay pero may kanya-kanya kaming kwarto. Kung hindi mo papansinin hindi siya mamamansin. 7 years na nga pala yung Vietnamese sa kumpanya ito. Kaya sanay na sa kanyang trabaho. At dahil mabagal pa akong magtali, nagagalit sa akin ng Vietnamese. Minsan nagsasalita na lang siya nang hindi ko naintindihan. Sinabihan pa ako na kailan daw ako bibilis. Wala pa naman akong 1 buwan. 10 ang makina namin. Iglilima kami. Pagtatali lang kami nagtutulungan. Kapag may sira lang ang makina ko, tsaka niya ako tinutulungan. At kung may truck na kukuha ng tela, isa sa amin ang maiiwan. Ang isa naman ay tutulong para magkarga ng tela. Minsan umaabot ng 2 truck sa isang araw. Minsan lang naman sa 1 linggo nagkakarga. Kapag siniswerte, 2 beses sa 1 linggo. Medyo pagod. Kasi yung maiiwan, babantayan yung 10 makina. Pati rin yung magkakarga, pagod din. Dahil pagkatapos magkarga ay babalik sa kanyang mga makina. Kaya sa tuwing napapagod si Vietnamese, lagi niya akong pinag-iinitan. Bigla na lang sumisigaw na akala mo, nagawa akong kasalanan. Noong una, tahimik lang ako. Dahil aminado ako, hindi ako marunong. At alam kong mas pagod siya sa akin. Pero nung umulit pa siya, pinagsisigawan ko na siya pabalik. Tuwing nag-aaway kami, pinagbabati kami ng sadyang name. 2 beses din kami pinagbati. Hindi naman kami nagpipisikalan. Murahan lang. Hindi naman nagkakaintindihan. Maraming nagsasabi na lugi daw ako sa sahod ko noon. Dahil 10 yung makina namin at sobra-sobra yung gawa. Diretsong pang umaga pero hindi tela ang kota. Cylinder ang kota namin. Kaya araw-araw, double-duping ang lahat ng makina. Kaya sabi ng mga matatagal na sa Daimaro, lugi talaga. Kababa pa magpasahod at sobra-sobra sa kota. Kaya nagpaalam ako at lumipat sa ibang kumpanya. At nalipat nga ako sa mas magaan. 9 na makina at 2 kaming Pinoy na magtutulungan. Mas malaki ang sahod at mas magaan ang trabaho. Hindi na rin kami nagkakarga. Mababait pa ang mga amo. At pwede pang mag-cash advance kung kailangan mo. Yung pinapakita kong naglalaro, nakaupo, kakape, at kung ano-ano pang kalukuhan ay totoo. Pero kailangan mo munang gawin ang mga trabaho mo. Tulad nito, ang pagpapalit ng sinulid ang pinakamahirap o isa sa pinakamahirap na trabaho dito sa Daimaro. Kahit gaano kabilisan, di ko mahabol-habol ang aking partner na isa ring veterano sa Daimaro. Dito kailangan mabilis ka para mapaandar ka agad yung makina. Kapag summer, pagpapawisan ka talaga dito. Ang diskarte dito ay mas magaan kaysa diskarte ng Vietnamese. Diskarte kasi ng Vietnamese, pasok namin sa umaga, halos lahat ng makina ay papalitan namin ng sinulid. Yagan-tsugan nga pala ang trabaho namin. Ang ibig sabihin, panggabi at pang-umaga. Araw-araw, 10 hours lang kami nagtatrabaho. Kung may problema sa makina, maabot din ng 11 hours. Pero minsan lang mangyari yon. Dito sa work ko ngayon, pag natapos na yung pang-umaga, pwede na agad pumasok yung panggabi. Walang pakialam ang mga amo. Basta may palabas lang namin yung kota, hindi sila nagre-reklamo. Nagugulat nga sila minsan dahil yung mga pang-umaga natatapos ng 1:00. Kami namang panggabi pumapasok ng 2:00 para mas maagang matapos. Ang trabaho dito sa Korea, halos lahat ay 3D. Dirty, difficult at dangerous. Meron din mga magagaan, pero karamihan ay mabibigat. Pero kahit gaano man kabigat ang trabaho, kaya nating pagtiyagaan. Ang hindi lang natin kayang tiisin ay ang mga toxic na katrabaho natin. Kaya payo ko sa mga balak mag-Korea, kailangan habaan ng pasensya.